In this video, mag-a-apply tayo ng SSS number online. Maganda to para sa mga bagong empleyado o yung mga nire-require na magkaroon ng SSS number. By the way, kung first time mo sa channel na to and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Gamit lang ang cellphone mo, pwede ka na makapag-apply ng SSS number. I-open ko lang tong Chrome at i-search na natin ang SSS. Kapag sinearch natin yung SSS, makikita agad natin tong sss.gov.ph. Kung sakaling hindi agad ito yung nakikita ninyo, hanapin nyo lang dito sa magpapakita sa bandang baba. Pero sa akin, nagpakita na agad sa bandang taas. I-tap ko na yan. At mapapansin nyo, ito sa bandang taas, ito yung tinatawag na URL bar. Yung URL o yung website ay sss.gov.ph, so nasa tamang link na tayo. From here, makikita ninyo yung member login at register. Hindi yan yung gagawin natin. Ito kasing register at member login ay para sa may mga online account na sa SSS. Kailangan muna kasi meron ka munang SSS number bago ka magkaroon ng online account sa SSS. At mula dun sa SSS online account mo, pwede ka na makapag-apply ng loans at benefits gamit lang din ang cellphone mo. So kung hindi ka pa miyembro talaga ng SSS o wala ka pa talagang SSS number, i-scroll down mo lang. At dito makikita mo ang apply for an SS number online. Tap ko tong apply now. Ulitin ko lang. No SSS number yet. Get it here. Tap ko lang tong link. At dapat ito ang makita ninyo. So umpisa, nasa gilid siya. No SS number yet. Apply online. Now you can register as an SSS member through our online facility. Tap ko tong here. Ito yung step-by-step guide na pagdadaanan natin. Pwede nyo itong basahin muna bago mag-proceed sa next step. Pero dahil nga pagdadaanan natin to sa video, pwede na tayo magpatuloy at i-click ko na tong start. Registrant record. Meron ditong complete name or last name and first name only. Kung mapapansin nyo, naka-grayed out yung middle name. May mga birth certificate kasi na walang middle name, so ito yung pipiliin nyo dapat. Itong last name and first name only, hindi ko alam kung para saan to. Baka sa mga kumpanya or employer. Pero sa atin na individual, either yung complete name, dapat magpakita yung last name, first name, middle name na boxes, or last name and first name only. Ibalik ko to sa taas, yung complete name, at kumpletuhin ko lang to. Una muna ang apelido, sumunod ay ang pangalan, at yung middle name naman. I-landscape lang natin para mas madaling makita. Para sa suffix, wala naman ako nito, so pwede ko na itong i-leave as blank. Ito yung mga junior, senior, o iba pa dito. Sumunod ay yung date of birth naman. Next ay yung email address. Siguraduhin na active yung email at nakaka-receive din kayo ng mga email na ipapadala sa inyo. Ang mangyayari kasi is i-verify ito ng SSS later. Ipakita ko lang kung saan nyo pwede makita yung email ninyo. Dito sa phone, kung gamit nyo ay Android, meron ditong Gmail. Kung nakalagay dito or nakasign in dito yung email address ninyo, ito siya. Pag sinap ko to, magpapakita siya dapat dito. So, i-close ko lang to. Balik tayo sa Chrome at pagpatuloy tayo sa pag-sign up. I-type ko lang yung email dito. Nakompleto ko na lahat. Last name, first name, middle name, hanggang sa email. Pwede na tayong magpatuloy. Check ko tong I'm not a robot. I-check din tong I certify that the information above are true and correct. Pwede niyong basahin itong SSS Data Privacy Notice bago mag-proceed. Sa akin okay na. Tap ko tong submit. At mula dito, sasabihin na i-check ninyo ang email ninyo or junk mail folder para sa email notification na pinadala ng SSS. That's why dapat active yung email ninyo. I-open ko tong Gmail ko ulit. At ito na, merong SSS member. At i-click na natin tong link. By the way, meron lang tayong 5 calendar days to complete yung application. Kapag hindi natin to na-click, within 5 calendar days, uulitin natin yung buong proseso na ginawa natin kanina. Siya nga pala, kung sakaling hindi nyo nakikita agad yung email dito, i-tap nyo lang tong 3 lines. Dito sa bandang baba, merong spam. Possible, dito nyo makita yung ibang email na kung sakaling hindi nyo nakikita sa inbox, ay baka dito pala napunta. Punta ulit tayo sa inbox sa taas or sa primary at i-open ko na to. At ito na yung mga hihingi na information. Para mas malaki, ipahiga ko ulit tong phone ko
Merong transaction number sa bandang taas, yung pangalan natin, date of birth. Also, yung gender, kanina walang nakalagay dito pero nilagyan ko na ng female. And mother's maiden name naman. Para sa mother's maiden name, pwedeng piliin ulit yung complete name or last name and first name only. Kung sakaling wala rin siyang gitnang pangalan or middle name. So, kumpletehin ko to, piliin ko ulit yung complete name at ilagay dito ang pangalan ng nanay nung dalaga pa o hindi pa kasal. Pag nakompleto na yung maiden name, TIN naman. Kung sakaling wala ka pang TIN number, ito kasi yung nakukuha sa BIR, requirements din to kapag mag-a-apply ng trabaho. Pwede mo tong i-leave as blank kasi hindi naman siya required. Malalaman mong required siya kung may makikita kang asterisk dito. Sumunod naman ay yung cellphone number. Kailangan active din ito. Telephone number, hindi naman siya required, walang asterisk. Andito na yung email address ko. Next naman ay yung home address. Pwedeng piliin dito yung Metro Manila or Provincial kung sakaling outside Metro Manila ka pala nakatira. At ngayon nakompleto ko na rin yung sa home address. Now, yung purpose naman ng registration, kung para saan to. Pwedeng for employment, kung sakaling nire-require nga ito sa papasukan yung trabaho. Pero kung self-employed, ilagay nyo naman dito yung detalye tungkol doon. Profession or business, ito yung para sa mga doktor, abogado, pwede rin sa mga freelancer, graphic artist, o yung mga virtual assistant. Halimbawa, ito, at yung estimated monthly income naman, ito na siya. Pero kung sakaling may mga kababayan tayong sa ibang bansa magtatrabaho, pwede piliin dito yung OFW at hanapin dito ang bansa na pagtatrabahuhan. At ilagay na lang dito yung iba pang mga detalye. Yung required lang naman ay yung country at yung estimated monthly earnings. Ngayon, kung sakaling asawa ka ng miyembro ng SSS at gusto mo lang magkaroon ng benepisyo mula sa SSS, pwede kang mag-apply as non-working spouse at ilagay dito ang SSS number ng asawa mo. Kung sakaling claimant ka naman, halimbawa beneficiary ka ng namatay na miyembro sa SSS, pwede mo itong piliin. At yung last naman ay kung survivor, pensioner, or disabled member sa SSS, pwedeng piliin itong huling option. Sa akin, ilagay ko na yung sa bandang taas at i-click na itong next. Ito na, 40% complete na tayo. Ngayon naman, social status. Piliin lang o kompletuhin ito. Maging ang religion at yung place of birth na din. Next. At ngayon, 60% complete na. This time, beneficiary naman. Pwedeng ilagay dito yung pangalan ng magulang, katulad nito, or kung sakali na may anak ka, pwede ka magdagdag pa dito. Scroll up ko lang at mag-add tayo ng anak dito. Ito ay halimbawa lamang kung sakaling meron ka ng anak. Scroll down natin, pwede ka pang mag-add ng row kung sakaling dadagdagan mo pa ito. Pero, pinakita ko lang sa inyo kung paano i-cross out ko na or i-delete ko na. Tap na natin tong next. 80% complete na tayo. Scroll down ulit natin. Please provide your preferred user ID. Ito kasi yung gagamitin natin ng pang-login na sa SSS. Matatandaan nyo kanina merong member login at pwede na tayo mag-file ng mga claims doon ng maternity, sickness, o di naman kaya pwede rin mag-apply ng loan. Ito yung ipang-login na natin. Nagawa ko na yung si preferred user ID. Ngayon naman yung sa height. At yung weight na din. Scroll down ko lang. Kung pipili tayo ng UMID card application, pwede nating piliin na mula dito. Pero ang branch lang ay SSS, eStaff, or Union Bank. Piliin na lang din natin yan. And then, tap ko na yung sa next. Ngayon ay 90% complete na tayo. Ito na yung mga information na pinrovide natin kanina. Also yung contact information natin at home address. Para sa beneficiaries, walang nakalagay dito. Pero again, pwede nyo lagyan ito ng beneficiary, purpose of application, nandito na din. At andito na rin yung preferred user ID ko. Generate SSS number na tayo. Siya nga pala, kung sakaling may mga kailangan pala kayong i-edit na information, i-tap nyo lang itong previews. At mula dito, pwede nang i-update yung info na kailangan ninyo. Tap lang kayo ng previews at balikan nyo dapat nyong i-edit na information.
Andito na ulit tayo sa part na kailangan i-review. Ngayon, mag-generate na tayo ng SSS number. Once submitted, you can no longer go back and update your information. Are you sure? Tap ko na tong yes. And 95% complete na tayo. This time kasi, kailangan natin mag-upload ng mga documents. Kung sakali naman na ang gusto nating pag-upload ay later na lang, pwede naman din mag-login lang tayo sa SSS online account natin. Pwede rin natin itong isubmit sa pinakamalapit na SSS branch. So, ang gagawin ko is, for now, skip ko muna to. Pero kung gusto nyo mag-upload, pwede rin naman, birth certificate, ito yung kailangan gawin. I-tap lang tong choose file at hanapin yung image na kailangan nyong i-upload. Kailangan 3 MB lang. Balik tayo. Cancel ko lang. Pwede rin mag-upload ng alinman dito, baptismal certificate, driver's license, passport, PRC ID, or Seaman's book. I-tap lang din yan at i-upload na dito. Cancel ko lang ulit. At yung last naman is, kung sakaling wala nung mga birth certificate o yung mga documents na nasabi natin kanina, alinman sa mga documents na to pero dapat dalawa. Ito yung kompletong listahan. GSIS, ATM card, meron pa iba dito, company ID card kung sakaling meron na. Pero kung wala pa nun, meron naman ditong iba na yung sa NBI clearance, yung sa OWA card, police clearance, postal ID, school ID, pwede din. Senior citizen card, tinatanggap din at marami pang iba dito. Click ko lang tong okay. At mag-submit na tayo. Do you want to proceed without submitting the documentary requirements? Kung sakaling okay, pwede nga natin itong gawin mamaya. Tap ko na ito ang proceed. At eto na, 100% complete. Meron na tayong SSS number. Sa bandang baba, meron yung mga naka-attach. Kailangan i-print yung transaction number slip para na rin sa application ng UMID card. Ito rin yung mga kakailanganing documents or requirements just in case na applicable man, especially kung yung status natin ay married and also may mga beneficiary tayong dineclare. Dito sa notification, yung WIS Plus, gusto mo bang mag-accept na or mag-enroll na? Sa akin, siguro maybe later. Ito kasi yung parang dagdag contribution sa SSS na siyang magagamit natin sa retirement. Tinap ko yung maybe later kasi pwede rin naman siyang gawin later on kapag meron na tayong SSS online account. At ito naman yung registration information. May transaction number, ito na yung SSS number, and also pwede na natin i-print at i-download itong E1 or E6 natin. Which is ito na siya. Ito naman yung SSS transaction number slip para naman ito sa UMID. Kailangan magdala ng 2 valid ID kung sakaling ipaprocess na ito. At lastly, ito ng SSS number slip din natin. Maganda na kunin lahat ng picture, screenshot. Kung kaya ipaprint na rin lahat. Para itong number natin na temporary pa lang, kasi yung sa SSS number application online, temporary pa lang siya. Kailangan pumunta sa branch para gawin itong permanent. At kailangan ipakita itong mga binigay sa ating kopya ng SSS na siya nasa email din natin. I-open ko lang tong Gmail ko. At ito na yung pinadala ng SSS. Ito rin yung mga na-open natin document kanina. Ito siya, yung isa. Ito naman yung pangalawa. At ito naman yung sa pangatlo. At yun yung buong proseso para magkaroon ka na ng sarili mong SSS number online lang. Pwede mo nang isubmit ito sa requirements mo, sa trabaho mo, o kung saan ka man nire-require ng SSS number nga. And hindi pa dito to natatapos. Temporary pa lang kasi yung SSS number. Dapat maging permanent ito para nga naman hindi ka magkaroon ng problema pag mag-claim ka na ng benepisyo or mag-loan ka sa SSS. At para maging permanent yung SSS number mo, i-check mo na tong video sa baba. Sana makatulong and see you sa mga next videos. Bye-bye!